Hello, good day everyone and welcome to my channel. Sa video na ito, isasabihin ko sa inyo. Ang topic natin ay vlog ko ngayon ay tungkol sa bookkeeping. Ayan. So, gagawa ko ngayon ng short video muna. Short video kung ano ang sinusulat dito sa books of account. Okay? Meron itong 4 na libro. Okay? Sasabihin ko sa inyo kung ano-ano ang mga sinusulat dito sa mga to muna. Tapos, sa susunod, ngayong linggo rin ito, gagawa ako ng video. Yung detailed video, tuturuan ko kayo kung paano mag-bookkeeping para hindi na kayo mag-hire ng bookkeeper. Para kaya nyo nang gawin, di ba, sa sarili nyong business. Para maintindihan nyo kung paano ito ginagawa, okay? Inaral ko talaga siya kasi para sa business ko, para turuan ko yung anak ko. Okay, ang topic muna natin ngayon is, dito muna tayo sa cash receipts book, sa 4 na to, sa book of accounts na ito. Kung ano ba yung mga sinusulat dito sa mga to. Okay, 4 to mga to. Columnar book para sa cash receipts book at saka sa cash disbursement book. Okay, pukunin nyo yung maraming column. Ayan, yung column. Okay, ano muna yung para sa cash receipts book. Ayan, cash receipts book, 12 columns ang kinuha ko. Cash receipts book, ang nilalagay ito, lahat ng inflow. Lahat ng pumapasok na pera. Okay? Example, capital. Capital, susunod, sales or revenue. Okay? Sales kapag ang binibenta mo ay merchandise o goods, or revenue kapag ang binibenta mo ay services. Tapos, isa pa is yung example ng kapasok na pera is yung accounts receivable o yung pautang mo, may nagbayad sa'yo. Okay? Sunod naman is, pwede rin na ilagay mo sa cash receipts book ay yung loan. Kung ikaw ay nag-loan sa bangko. Okay? Yung tawag doon na is accounts payable. Doon mo siya, yun yung basta bayarin yun. Yun yung column nun. Kaya yung silbi nito, kaya maraming column siya para lahat ng ipapasok mo sa cash receipts books is mapagbukod-bukod mo siya per column. Kaya sa column na ito, doon yung mga sales mo. Kunyari, 2 beses ka nagpasok ngayong buwan na to, edi doon sa column na yun, yung capital mo, doon yun. So, kaya may mga columns. Okay, ano naman ang isinusulat sa cash disbursement book. Okay, cash disbursement book naman. Ito naman yung lahat ng expenses, lahat ng gastos and outflow, lahat ng labas ng pera. Okay? Halimbawa ng outflow, syempre, inventory, mamili ka ng paninda. Yan syempre gagastos ka. Taxes and licenses, kunyari kuha ka sa BAR, ayun, meal expenses, gastos yan. Basta lahat ng gastos, syempre ang re-record lang na dito, puro gastos sa negosyo. Okay? Pero syempre, ang lalagay sa cash receipts books ay meron dapat na resibo. Ayan, pwede siya i-claim as deduction sa sales and revenue nyo para lumiit yung taxes. Depende sa tax na kukunin nyo. Kung marami kayong nailalagay sa cash disbursement book na may dokumento sa iyo nakapangalan, kunyari yung mga bayarin, syempre tubig, kuryente, ilaw, nakapangalan sa iyo, may resibo, yun pwede mong i-deduct pwede mong kunin yung itemized deduction, yung tax na itemized deduction. So marami kong inilalagay sa cash disbursement book. Okay, kunyari meron kang bayarin ng utang, loan, di ba, pwede yon. Tapos, ano naman nilalagay sa journal? Journal, okay? Ang journal is, books of original entry. Isa rin siya tawag sa books of original entry, at saka, pwede rin dito yung adjustment. Mag-a-adjust ka ng yung mga nilagay mo dun sa cash receipts book, at saka cash disbursement book, mag-a-adjust ka, pwede mong gawin dito sa journal. Okay? Syempre, sa cash receipts book, marami kang, syempre, isang buwan bago mo ililipat dito yon. Okay? So, after 1 month, i-equal mo yung mga na sales mo, lahat ng mga nandoon, saka mo ilalagay dito. Okay? Sa journal. Okay, pati yung mga ibang transactions na hindi mo kayang ilagay din sa cash receipts book at saka sa cash disbursement book, ilalagay mo din sa journal.
Yan. Pagkatapos nun, mailagay mo dito, saka mo siya lalagay sa, okay, sa last one, ledger. Ayan, ledger. Ledger. Okay. Ano man lalagay sa ledger? Ito yung pagbubukod-bukod na sorting. Pagbubukod-bukod ng accounts. Diba? Okay. Halimbawa sa cash receipt books, diba? Meron tayong column ng cash, pumasok na cash, tapos tumasok na capital, yung column ng capital, column ng sales or revenue, column ng loans payable, accounts receivable, tapos loans payable, doon saka natin ililipat sa ledger. Ayan. Sa ledger. Okay? Tapos, yun, hindi magbubukod-bukod na. Kung makikita mo yung makikita mo dito yung balance agad ng bawat columns. Kunyari, for example, cash. Okay? Yung cash. Dalawang column yan. Okay, tingnan natin ha. Example. Kasi dalawang dalawang column, okay? Isa sa debit. Laging dito sa left side yung debit at saka credit. Okay? Ayan, kung ano yung pumasok, ilalagay mo dito. Tapos kung ano yung lumabas, ilalagay mo dito. Makikita mo agad yung total ng, kunyari, cash to. Yung cash flow mo, kitang-kita mo na kaagad. Yung pumasok at saka lumabas na pera, kitang-kita mo na kaagad. Yun yung silbi ng ledger. Kunyari, yung inventory. Meron ka nagbukas ka syempre ng page ng inventory, makikita mo na agad doon yung mga nabili mong inventory. Ayun, magagamit mo yun sa syempre, sa paggawa sa financial statement, mga ganon. Dito natin kukunin sa ledger. Okay? Ayan, hanggang doon na lang siguro. Short video yung haba. Okay? Sige. Thank you so much for watching and hanggang sa susunod na video.